Magandang araw mga kaibigan. Ito ang latest update kay Ka Eric. Kaninang umaga nagpaalam na siya na aalis siya ng bansa kasi i-issuehan siya. Ayaw niyang mag-attend ng TRICOM meeting ngayon at sigurado bibigyan siya ng warrant of arrest nitong TRICOM. So ngayon, mayroon siyang live update. Nasa ibang bansa na siya. So, ibig sabihin, ligtas na siya sa kamay ng TRICOM. Kalabas na eh. So, kung nasaan siya ngayon, saan siya papunta, ito, pakinggan natin siya. Live update niya ito. Ayan, live po ngayon si Ka Eric. Nandito po tayo sa isang transit airport kung saan ako po ay mayroong mga 45 minutes before boarding. Papunta po tayo sa isang malayong lugar, mga kababayan. Bagamat ako po ay nalulungkot, subalit kailangan kong gawin. Sa aking pamilya, sa aking mga kababayan, nakakalungkot po itong paglalakbay ni Ka Eric sapagkat ngayon po ay kinakaharap natin ang isang napaka-importanting sangandaan o crossroad sa ating bansa tungkol po sa sitwasyon ng malala na pagbulusok ng ating bansa sa iyong bulok na pamumuno at gobyerno. So, sa mga kababayan natin, live po ako ngayon. I have only around 25 minutes to go. Nag-update lang ako sa inyo, I'm safe, but I'm sad. Ligtas po ako pero nalulungkot ako sapagkat ako po ay lumisan sa ating bansa, pansamantala, na hindi ko nakausap ang pamilya ko. At sa ating mga kababayan, nasa napakahalagang sangandaan po tayo dahil ngayon po ay nagkakaroon ng malubhang krisis sa politika, lalo na yung pagpapadukot kay Pangulong Duterte at illegal na kakadetini niya ngayon sa Europe, sa Netherlands. At mismo ang anak niyang si Vice President Sara Duterte nagsabi, malabong makakabalik kaagad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So, ngayon, ang ating bansa ay patungo sa isang malubha at posibleng malala na krisis sa politika. At maapektuhan ang ating ekonomiya at ang buong kabuhayan at kalagayan ng ating bayan. Ngayong araw yata magkakaroon na naman ng TUADCOM o Tridorcom meeting. Itong mga alipores ni Tambaloslos, no? Yung mga bulok at mga kurakot na politiko at abusado, kagaya dyan ng mga TRICOM nila, upang busalan at tanggalan po ng karapatan ang ating mga mamamayan na makapagpaambag, makapakinig at mapapadaloy ang katotohanan mula sa mga independent social media-based political commentators, kagaya po ni Ka Eric. So ngayon, we expect na bago po matapos ang araw na ito, dyan sa atin, Friday, maya-maya, maglalabas sila ng arrest order by way of citing us in contempt. Dahil hindi kami daw sumisipot sa kanilang mga pinapatawag na abusado, mapanupil at bingatibo na uri ng paggamit at pag-weaponize sa Kongreso by abusing their contempt powers in order to perpetrate ang tinatawag na climate of fear at ang suppression of free speech and freedom of expression. So sa mga nagpapaka-message ngayon, maraming salamat sa inyong prayers, sa inyong message of support. Na-appreciate ko po, bagamat mabigat ang kalooban ni Ka Eric, at bagamat ako po ay nakakaranas ngayon ng panibagong kalungkutan na hindi ko ubos maisip na mga mangyayari po sa pamilya ko at sa ating bayan din na mawawalay ako sa inyo, no? I'm preparing now to board. Hindi ko muna sasabihin po kung ano ang airline at saan ako papunta. Power tripper kasi ang mga humihiral ngayon sa poder at gobyerno ni Marcos. Yes, hindi po kami nagkausap nila Ma'am Lorraine Badoy at nila Attorney Trixie
I do not know about their plans. But on my part, ngayon ko po isisiwalat sa inyo. Umalis talaga ako kasi ang plano sa akin, I have been informed by reliable sources sa loob po ng ating contact sa Kongreso na kapag nakuha ako by way of arrest order ng Kongreso nila Tambaluslos, hindi po ako ididiretso doon sa House of Representatives. Kundi ididiretso ako sa Quezon City Jail o isang city jail at ang target sa akin po ay assassination, pagpatay talaga. Kaya nag-decide na ako na mag-sidestep. No? Ang source ko po is very reliable. Ang plano po kay Ka Eric ay talagang assassination, pagpapas lang. At palalabasin lang na aksidenteng nangyari dahil nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng city jail. Ang pinakamalapit po na city jail na dadalhan sa akin ay Quezon City Jail. At doon po magaganap ang assassination. Kilala ko rin po ang nagpapautos kasi ang kumausap sa akin ay isang former Lieutenant Colonel sa PNP. Malapit sa akin at ngayon ay nakakahalubilo niya itong kongresista na utak pulbura. Yun na lang siguro ang tawag natin sa kanya, na utak pulbura na kongresista. At sinabihan ako, sabi niya, Sir, hindi na to biro, mag-sidestep ka na. Kasi hindi ka lang ikukulong. Malamang ma-assassinate ka sa loob ng kulungan. Either ikaw ay palalabasin na binangungot, pero ikaw ay sinakal ng unan at upang hindi makahinga, o ikaw ay sasaksakin sa loob ng kulungan. Kilala niyo po itong congressman na utak pulbura, hindi ko muna pangalanan ng kanyang name. No? Pag nasa lugar na secured na ang ating location, siya po ang isa sa nagpautos na i-operate si Ka Eric. Of course, kagustuhan din yan po nila Romualdez, nila Marcos, na ang mga matatalas na kritiko ay kanilang tanggalin sa landscape of public commentary and sa pagdevelop ng namumuo na malawak at malakas na kilusang protesta ng mga mamamayan. Kaya kung mapapansin niyo po pulang-pulang mata ko, hindi lamang po sa naluluha ako kaninang madaling araw, kundi wala pa akong tulog. No? I've been away for almost 16 hours no, na hindi ako nakakatulog pa dahil nagmamatsyag tayo ng paligid natin. No? Sabi ko nga, hindi naman ako aalis, pwede naman ako dyan mag-simay underground. Pero dahil nga sa limitasyon ng support system sa Pilipinas, pwede pa akong maipatumba doon sa mga kriminal na mga elemento. At pwede din po ang NPA ay lumakas ang loob para isagawa. So, yun po ang malungkot na kalagayan ni Ka Eric. Kaya kailangan backupan natin siya ng panalangin. Good luck, Ka Eric, sa bagong journey sa iyong buhay. So mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig. Dahil ang sweldo sa channel na ito, namimigay tayo ng yero at pako sa tribo para ma-repair, maayos ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong nito. Inilasin na panalangin, no. Sige, sir. Sa Ginoo. Ato po rin ginulo ko. Umagid na rin po sa balay na itailin. Sa pinanalinginan kayo Ginoo. Panalangin na sa Ginoo. Salamat din, kana ko dito ang balay ng pinaan. Sinahin ko na lang yung kisir. Panalangin. Og mo na ni ang balay ni Angkol nga natagaan na mo og gero. So makita ra gyud ang iyang balay nga dako gid kayo mga bulsot. Dako pagigiripilin ni. Reperenon gyud. Mo kini karon ang diri maunang gido. Oo. Pagkainog mo ni taon ba? Karon ko unsay imong maistorya nga karon naabot na ang imong ngero, makaatop na ka, dili na ka matuluan. Pasalamat ko sa Ginoo nga gihatag og panalangin nga maayo ang among pagkuan. Naayo na yung among balay. Maayo. Tuluan na kayo nga dagan nga repilono ni. Dili na mo matuluan. Matuluan kay ilisda naman. Mailisda na. So magatop na ka karon kol. Nako karon. Oo, imo na ni karong tangtangon. Ay para dili na mo matuluan.
Gatuluan tog ulan og kuan. Oo. Isdan. Oo, so karon maayo na inyong pagkatulog kung di na mo maulanan. Ayahay na. Oo. Oo. So nalipay ka Col nga natagaan na kag sen. Nalipay Lansang pa ko Plincent. Ah, Aw, ayahay. ayahay na nga natagaan na mo. Oo. Gid sa Ginoo nga gi magtan-aw sa video. Oo, nga natabangan na mo. Among balay nga mailis dan og sin. Oo. Kay wa ta ikapalit nga kwarta. Oo. So tungod sa atong kapobre, hindi ta makapalit og sen. Oo. Mura to. Oo, sige Col, salamat.